mo dito? Nida, gusto ko rin malaman kung meron kang alam tungkol kay Carmela. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta. Hindi ko alam kung bakit. Pero tsaka ko, hindi yun aalis kung buhay pa siya. Sundan mo ba ako? Gusto ko lang naman malaman kung bakit nagbigay ka sa akin ng 100. Gusto lang kitang tulungan, yun lang yun. Kung interesado ka pa rin makipagkaibigan sa akin, ako nga pala si Katarina. Santiago, pero Yago na lang, yun ang nickname ko. Bago akong kaibigan at mabait siya. Crush mo, ate? Wala akong panahon magmahal ngayon. Isa lang naman ang gusto kong mangyari. Ang makaganda ako dyan kay Sir Fernando. Sir Fernando? Sino po yun? Siya ang dahilan kung bakit ako naulila. Si Fernando ang dahilan kung bakit namatay ang mga magulang. Wala kang mapapala sa paghihiganti. Ikaw pa rin ang talo ako kapag hindi mo nakuhang mapatawad ang mga taong gumawa ng masama sa'yo. Lolo! Lola! Wala po kaming nakukuhang suporta galing kay Daddy. Kaya po yun, nag-pile up po lahat ng bill sa bahay hanggang sa hindi na mabayaran. Ito naman po si Mami, hindi alam kung anong gagawin. Kaya kahit hindi niya po alam, kayo na po yung naisipan ko lapitan. Nga ba sinasabi ko yan ang napala niya sa maagang pag-aasawa niya. Diba? Sige. Wala na tayong magawa dyan, Fernando. Nakarma ang anak natin. Sa Bible yan eh. If you do not honor your father and mother, ganyan ang mangyayari sa'yo. But nag-iisa siyang anak natin, Fernando. Dapat lang tulungan natin siya, lalo na ngayon, nalugmok siya. Parang sobra-sobra naman po yata ito. Iho, maraming pera ang lolo mo. Lalo na ngayon siya ang mayor ng town namin. At saka, maunlad din ang aming mga negosyo. Thank God for that. Kaya ang sobra niyang perang yan, gamitin mo na para sa other needs mo. Yayo, okay lang yan. Maraming pong salamat. Tago mo na yan. Baka gusto niyo po, Lola, after dinner, puntahan po natin si Mami sa bahay. Ano? Ang mami mo ang dapat lumapit sa amin at humingi ng tawad. We will not set foot in her house until she learns how to humble herself. Tama yun. Hindi porke anak namin siya, kami pang magpapakumbaba sa kanya. Pasalamat ka. Hindi ka namin matiis ng lola mo. Kung wala ka, matagal na namin tinikis ang mama mo. Ang ayop lang kasi sa tao, yung mga taong ayaw sumunod sa gusto ko. Yung bang ma-pride. At kinakalaban pa ako. Iho, tandaan mo to. Wala pang taong kumalaban sa akin na nagtagumpay. Tandaan mo yan. Kaya sabihin mo sa mama mo, hindi niya kami kaya ng lola mo. Kaya itong pakatandaan mo, huli kong sasabihin sa ito, wala o kahit sino na pwedeng kumalaban sa akin. Tandaan mo yan. Okay? Opo, Lola. Mana, Fernando, kumain na lang tayo. Sige na. Ihokay ka na. Ito, nadala rin naman ako. na ito. Pampaswerte yan, Carmela. Meron tayong mga nunal sa balikat. Sabi ng tatay ko noon, malas daw yon. Magiging malas daw ang buhay natin. Kaya anak, huwag mo huhubarin yan, ha? Para hindi ka malasin. Pero nanay, paano ka? Wala ka
swerte. Gusto mo po hatiin na lang natin to? Ikaw talaga, anak. Eh di pag hinati mo yan, mawawala na ng bisa yan. Hindi na siya swerte. Di baling ako na lang ang malasin, basta wag lang ikaw. Mangako ka sa akin, Carmela, ha, ipangako mo na gagawin mo maswerte ang buhay mo. Ha? Opo, Nanay. Promise po. Huwag kang mag-alala, Nay. Gagawin ko po lahat para umunlad ang buhay ko. Para na pag maunlad na yung buhay ko, babalik ako sa probinsya. Gagantihan ko lahat ng abi sa inyo. Lahat nagpahirap sa inyo. Salamat. Mula nung huli ko siyang nakita, wala na akong balita sa kanya eh. Hinanap ko yung anak ko, alam ng Diyos yun. Kung saan ko siya hinanap, Nida. Hindi ko alam kung saan siya nagpunta, hindi ko alam kung bakit. Pero tsaka ko, hindi yun aalis kung buhay pa siya. Amanda, ayokong mag-isip ng masama. Pero hindi naman naalis yun kung walang masamang nangyari sa kanya. Kaya kung ako sa'yo, utang na loob, umalis ka na. Wala ka nang babalikan dito, Amanda. Intindihin mo sarili mo. Ayoko maniwala patay ka na, Carmela. O nawala ka na rin, kagaya ng tatay mo. Diyos ko.